Yan kasi pinili pa kasi ng mga magulang ko yung pagse-serve. Ang sabi nila, ang ganda-ganda naman ng buhay namin dati, broker yung daddy ko, ang laki ng kinikita niya sa commission sa pagbebenta ng lupa. Dati din siyang chef sa isang private na restaurant. Meron pa kaming 3 jeep na pagmamay-ari na pinapa-boundary. Tapos nung pagdating sa akin, parang wala na kaming pera. Bakit ganun? Blessing ba talaga yung pagiging lingkod nila ng Diyos? Dumanas ng matinding pagsubok sa pinansyal ang pamilya ni Charlene. Hindi stable yung income ng mga full-time pastors. Sobrang nagsistruggle po sila nun, paaralin kami kasi sa private school po kami nag-aaral. And nalaman ko, ilang period na rin po pala kami hindi nakakapagbayad. Sa kalagitnaan ng school year, nag-stop kami nung kuya ko. Nung time pa lang na yun, na-feel ko yung isang bagay na napag-iwanan ako. Bunso at nag-iisang anak na babae si Charlene sa 4 na magkakapatid, kaya iba yung paghihigpit ang naranasan niya mula sa mga magulang. Hindi siya pinapayagang sumama sa mga kaklase sa labas ng eskwelahan. Kahit bata pa lang, parang syempre naglulong ka ng fellowship. Naiipon na po pala yung sama na loob ko sa sobrang paghihigpit nila sa akin. Ang sobrang na-feel ko lang po talaga nun is, hindi po ako pinagkakatiwalaan. Kung ayaw nyo, edi magsisinungaling na lang ako. Parang nagre-rebelde ako nun eh. Feeling ko kasi ang galing-galing ko. Feeling ko kaya ko na walang Diyos sa buhay ko. Feeling ko kaya ko rin na hindi ko sinusunod yung mga magulang ko. Nung high school, nag-try akong pumasok sa relationship. Yan, but long distance relationship siya. Ang worst pa po nito is isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Talagang pinagtatawanan niya ako. Naniniwala ka pa rin dyan, ganyan, pinagloloko lang kayo niyan. Kahit naman nagalit ako sa church or may sama ako na loob, naniniwala po akong may Diyos, may takot din ako sa Diyos. So, nung time na yun, uncomfortable na rin ako. And then, after ilang months na balitaan ko, nandito na pala siya sa Philippines. Tapos, nililigawan na niya yung pinsan ko. Grabe yung heartbreak. Kasi first love ko po yun eh. Tapos, parang kaagad, cheating ka agad, tas parang na-traitor ka, ganyan po. Kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa pinagdaraanan. So, inamin ko naman po na nagka-boyfriend po ako ng palihim, tapos iyak ako ng iyak, nag-sorry po ako sa kanila noon. Tapos, sige ganito anak, sama ka sa retreat. Doon nagsimulang magbago ang laman ng kanyang puso. So, sa akin nung araw lang na yun, dun ko talaga nakilala si Lord sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Charlene ang kanyang saloobin para sa mga magulang. Sabi ko, Mami, sorry, naglihim ako sa inyo, ganyan. Tapos, hindi okay lang anak, sorry din, ganyan. Tapos, na-feel ko talaga yung love ni Lord. May ganun palang kind ng love na nag-e-exist. Yung hindi mo siya nakikita, pero mararamdaman mo siya, yayakapin ka niya. And nung time po na yun, may naging kasunduan kami ng daddy ko na, sige daddy, ganito, hindi ako magbo-boyfriend hanggang hindi pa ako gumagraduate ng college. Ginugol niya ang panahon sa paglilingkod sa Diyos at pag-aaral. Noong kolehiyo siya ay isinabay niya ang pagbebenta ng leche flan upang masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan hanggang makatapos ng kursong architecture. Ngayon, naunawaan na ni Charlene ang bigat ng responsibilidad ng mga magulang bilang mga pastor. Nakakatuwa naman yung parents ko kasi hindi lang yung family namin yung minamahal nila, kundi ibang tao din. Yung mga tao na pinagkatiwala sa kanila ni Lord. And doon, mas naging proud po ako sa kanila. Bukod sa pagiging youth leader sa simbahan, isa na rin siyang junior architect. Bilang pagtanaw sa kanilang pagpapagal, isang regalo ang kaloob ni Charlene para sa mga magulang. May meeting sila nun sa Caloocan, tapos MRT, LRT sila. Sabi ko, grabe, ang tanda na ng mga magulang ko, nagko-commute pa din. Tapos ang dami po nilang dalaga niya. Sabi ko talaga, mag-iipon na akong pambili ng sasakyan. Kaya, syempre, bukod sa magulang ko sila, pastor ko pa sila. So parang nagtanim po ako sa mga pastor ko, ganyan. And nagagamit pa po yung sasakyan na yun para maisabay manundo ng mga kapatiran po namin sa church. Dati sabi ko, bakit pinanganak pa ako sa isang pastor's family? Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord na
Ang mga magulang ko ay pastor. I grew up in a Christian family. Hindi perfect yung family namin. Hindi rin perfect yung parents ko. Pero, isa lang yung perfect, yung love ni Lord na nagbabind sa amin. O, di ba? Nakaka-touch yung kwento ni Charlene. Wait a minute, Jamie. I know, di ba? Both of your parents are pastors, di ba? Ayan. So, ano-ano kaya yung mga challenges na na-encounter ninyo or na-encounter mo, being a pastor's kid while you were growing up? Yeah, Felici, sobrang relate talaga ako sa life ni Cha. Sobrang nung pinapanood ko, ako din yun, na-feel ko din yun. And yeah, ang daming challenges actually pag pastor's kid ka. Kasi yun, totoo yan, yung na-witness natin sa life ni Cha. Pero ako personally, yung challenge talaga is yung pressure. Though walang nagpe-pressure sa paligid ko, pressure sa sarili ko. Pinipressure ko yung sarili ko na dapat ganito ako, dapat ganyan ako. But I ended up, failing. Kasi nga, alam mo yun, pinipressure mo lang naman yung sarili mo eh. But of course, yun nga, not until an encounter. I love what Cha said, di ba? Shinare niya na may retreat eh. Na doon niya talaga na-encounter si Lord. And yung sinabi niya doon na yung love ni God really exists. Kasi pag naranasan mo yung love ni God, yun na yun, tapos na. And sabi ko, Lord, dati nagre-rebelde ako sa mga magulang ko. Alam mo ba, Felici, dati, pag Sunday lang ako Christian, pag Monday to Saturday, I live a double life talaga. And nung naintindihan ko yung love ni God, like Cha, sabi ko, Lord, di na ako magre-rebelde sa magulang ko. Ang gagawin ko, tutulungan ko sila sa ministry. And because of that, apat kami magkakapatid, let's rally with our parents. And now, ngayon, kami na rin yung nagpapastor nung church. And now talagang katuwang nila kami sa ministry. So, Jamie, what you're saying is, there was really no pressure from your parents. Yes po talaga. So, talagang self-imposed Yeah, so yung parang, pressure. ang ginagawa ko parang, I am judging people, judging me. Na parang siguro pag nakatingin sila sa akin, feeling ko may sinasabi sila. But in reality, wala talaga. Pinapressure ko lang yung Vain sarili ko. imagination. Yes. Yun. And although it's also a reality, na we need to recognize, di ba, Jamie, na we all have to come to that personal decision. Hindi pwedeng minamana ang faith, di ba? So kahit na we grow in a Christian environment, kung wala ka namang encounter and personal decision to follow Christ, hindi rin mangyayari yung plan, no? That's right. Alam mo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang journey tungo sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Walang ibang taong magdedesisyon nito para sa atin, kundi tayo lang. Kanya-kanyang journey, kanya-kanya ring season. Kayo, hindi aksidenteng nanonood kayo sa oras na ito. Baka ito na ang tamang season para pagbuksan ang Panginoon na matagal nang kumakatok sa inyong puso. Kung nais ninyong buksan ang inyong puso para tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay, samahan niyo kami sa panalangin na ito. At sundan niyo ako ng buong puso, ng buong lakas at sabihin itong panalangin na ito sa inyong buhay. Say, Lord God, I come before you, God. And I admit, Lord God, na hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Lord, today, I come and say, God, and I admit, Lord God, that I am a sinner. Makasalanan po ako. Lord God, inaamin ko po ito. Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. And starting today, God, I make you the Lord of my life. I will love you, I will serve you, and I will follow you for the rest of my life. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen, amen. Jamie, may mga nanonood sa atin na may mga pinagdadaanan at gusto nilang lumapit sa Panginoon. Join us in this prayer. Heavenly Father, thank you that you are the God of relationships. May mga nanonood sa atin ngayon na meron kayong mga problema in your relationships with your family. Merong nanonood, may problema sa mga magulang niya. May mga magulang na nanonood na may problema sa kanilang mga anak.
Heavenly Father, we ask for your grace to pour into these families, Lord God. Bigyan niyo po sila ng lakas para magpatawad. Forgive people, Lord God. Give them that grace, O Lord. At sana sa pagpapatawad, Lord, magkaroon sila ng pagkakaisa, magkaroon sila ng reconciliation. Lord, we just pray this, speak this to every family right now in the name of Jesus. There's also someone who is watching na nabalitaan mo, meron kang heart condition. The Lord is touching your heart and making it whole right now. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Someone also watching na nag-struggle ka ng diabetes, may sakit ka, and may sugat na yung paa mo, and alam mo yun, you are in a hopeless situation now. The Lord is telling you, you know, my hands are not too short to save you and to heal you. And so He's declaring healing. We are declaring healing right now to be in your life. Receive it right now in Jesus' name. And lastly, meron ditong may anak na nagre-rebelde sa'yo, and feeling mo wala ng pag-asa. And the Lord is telling you, anak, I am a God na kaya kong gawin yan. Walang imposible sa akin. And so the Lord is just, preparing you, cultivating you to become more, and to become a good parent, and mas magkakaroon kayo ng relasyon ng iyong anak. Father, Lord, I thank you for the healing and restoration of relationships right now in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. Ulit, CBN Asia.org. Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po ako eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na! Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings Live TV Special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Bata pa lamang si Margaret ay nananabik na siya sa kanyang ama. Iyan ay dahil maaga itong nawalay sa kanya dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman isang araw, We received letter from OWA. So dun sa letter, nagulat kami na kahit isang pangalan namin wala dun sa beneficiary niya. Pero meron dun 2 pangalan ng lalaki na nakalagay doon relationship is son sa kanya. So doon namin din na-confirm na meron na siyang ibang family. ang pangungulila ni Margaret sa ama ay nagsimulang mapalitan ng puot. More than 10 years din siguro yun na, yun nga, parang wala siya. So lumalaki ako nung wala siya. Alam mo yung naghahanap ka ng magde-defend sa'yo, yung magpa-protect sa'yo. Pero wala akong matakbuhan. Kaya naman laking gulat nila nang isang araw ay dumating bigla ang kanyang ama. Bakit bigla ka nandito? Ibig sabihin ba nito, uuwi ka na sa amin? Hindi eh. Hindi pwede. Sa halip na balikan,
muli lamang silang iniwan ng ama. Kaya naman, Umiiyak din ako kasi sabi ko, Dad, kung hindi mo sana ginawa, sana okay ako. Ang dami rin namin paghihirap. Kailangan ko mag-work ng maaga nun para lang na makapagtapos ako ng college. So yun nga, kina-question ko rin si God, bakit pa ako pinanganak? At very young age, I tried to commit suicide. So sinakal ko yung sarili ko sa ilalim ng kumot kasi parang sabi ko, sana na mamatay na lang ako. Siguro pag nawala ako, baka yung problems din ng family mawawala na kasi baka ako lang naman yung may dala ng mga problema na yun eh. ang puot na iyon ay unti-unting nagbunga kay Margaret ng paghahanap ng kanyang halaga sa iba. Baka sakaling yung love na yun, baka sakaling mapasaya niya ako. Kaya naman isang araw, I'm trying to call my friend, pero wrong call yung nangyari. So, merong na-dial na ibang number na yun yung contact ng sister ko. Hello? Sino to? Then yung Yep? wrong call na yun, sobrang Wala akong kilalang Yep. makulit siya. So sabi ko sa kanya, wag na niya i-save yung number ko, wrong dial, ganyan, wrong number. Tapos yun parang everyday magte-text siya, good morning, ganyan. Ando din yung, siguro nga kasi longing ako sa attention. So hanggang sa naging every Sunday na yun, lalabas kami, ganyan. Babe. subalit di akalain ni Margaret na ang kanyang kinapitang kaligayahan ay biglang masusubo. One morning, di siya nagparamdam sa akin. Tapos suddenly, bigla na lang may nag-text. Sabi niya, hoy, malandi ka, tigilan mo yan, ganyan. Parang may asawa na siya, pwede ba, ganyan, ganyan. Hindi ko pinansin. Kasi yun nga, and bakit ako yung aawayin mo? Eh, victim ako dito, parang gano'n. Yun. Tapos every time din na i-confront ko siya, syempre, lalaki, aamin ba yan? Ang sasabihin niyan, hindi yan totoo. Parang inisip ko, hanggat din wala naman din ako nakita na evidence. So parang, sige, magbubulag-bulagan na pa rin ako, parang gano'n. Ang nakakainis din kasi kung meron siyang anak, tapos kung ilang taon na yung anak niya, yun din yung time namin sa relationship, within the relationship. So parang sobrang na-feel bad din ako. I was once like that child na iniwan din nga ng father for another family. There are times nga na nagigising na lang ako, middle of the night, iyak na lang ako ng iyak kasi wala akong masabihan ng pinagdadaanan ko. Sobrang nahihiya ako na mag-share kasi nga, ano sasabihin nila sa akin. Pero yun, binigyan ako din ni God ng confidence, binigyan niya ako ng freedom and courage to end that bad and wrong relationship. Kasabay ng tila paglaya ni Margaret ay kanyang napansin ang pagbabago ng kanyang kapatid. Doon na napansin ni Margaret ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Seeing the changes in her life, parang sabi ko, anong meron doon? Bakit sa ate iba na? So, nung time na yon, doon ko naintindihan yung God's love, yung forgiveness, and doon ko lang din naintindihan na si Christ, ganun niya tayo kamahal, na yun nga parang broken pieces ako, pero okay lang sa kanya na masugatan siya, na masaktan siya, basta mabuo niya lang ako ulit. So yun yung time na nag-accept ako kay Christ, and sabi ko, Lord, sinusurrender ko na rin po sa iyo to. Alam ko, Lord, na napatawad mo ako dun sa nagawa kong kasalanan. And because of that forgiveness, I can also forgive those people who hurt me. Ang kapatawaran at pagmamahal na naranasan mula sa Panginoong Hesus ang naging daan upang mapatawad din ni Margaret ang kanyang ama. And yun yung time na yun, before siya ulit umalis, sabi ko parang, Dad, mag-start tayo ulit. We still welcome you as our father. Tunay ngang walang imposible sa ating Panginoon, gaano man kasakit ang ating nakaraan. Tanging siya lamang ay makakapagbuo ng ating pagkatao. Yan, you know, Jamie, that story of Margaret, parang I've seen several testimonies, you know, wherein yung galit nila dun sa magulang nila dahil may nagawang kasalanan, inuulit naman nila sa buhay nila. You know, and I think it's a reminder, you know, na sometimes talagang hindi rin tayo pwedeng humusga. Kasi when we judge others, we become who we judge, diba? And it's not the usual thing. Hindi natin iisipin na gano'n ang mangyayari, but that's what the Word of God says, diba? So we need to be
careful also, no? Talagang dapat si Lord ang takbuhan natin, wag yung bawi-bawi, di ba? Totoo yan. And talagang yung forgiveness. Yes. Forgiveness and talagang, Lord, surrendering talaga yung mga sakit, yung mga pains, 'di ba? And always remember that God is a God. God is, a father to the fatherless eh. 'Di ba, Lord, malaman akong tatay, iniwan man ako ng mga taong importante sa buhay ko. Ang mahalaga, Lord, ikaw at ako. And pag yun na yun, may relationship ka talaga sa Panginoon, that settles it eh. 'Di ba? Dahan-dahang aayusin ng Panginoon ng buhay mo. Minsan sadyang mapanukso ang buhay. Nagalit si Margaret sa ginawa ng tatay niya na nagkaroon ng kabit. Ngunit hindi niya inakala na magiging kabit rin pala siya na hindi naman niya sinasadya. Pero ginamit ng Panginoon ang sitwasyong ito para matutunan ni Margaret na patawarin ang kanyang tatay. That's true. Understanding the depth of her sin and the depth of God's love and forgiveness inspired Margaret to forgive and love her father. Yan. Amen, Jamie. Pero alam mo, gusto ko lang sabihin, di ba? Sabi nila, hurt people. But forgiven people, forgive people. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Maagang inako ni Leia ang responsibilidad sa kanilang tahanan. Nanay ko nung grade 5 ako, nag-abroad siya. So yung tatay ko kasi parang hindi niya natanggap na malayo yung nanay ko. So yung parang responsibility, naiwan lahat sa akin. Malugod sa puso ni Leia ang asikasuhin ang mga kapatid, ngunit bilang isang bata, ay naghahanap pa rin siya ng kalinga ng isang ina. Sobrang hirap. Sana nandiyan yung nanay ko. Yan parang pag-uwi ako ng school. Sana may luto na. Tapos wala. Siyempre, ikaw na lang lahat ulit. Kaya't nang magdalaga, ay nag-asawa na agad si Leia imbis na sumunod sa kanyang ina sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang buhay may asawa ay taliwas sa kanyang pinangarap. Hindi siya masyado nagtatrabaho eh. Tapos may mga bisyo din siya. Tapos nung nagka-baby na kayo, lalong humirap yung sitwasyon kasi may aalagaan na, may susuportahan. Bukod pa rito ay madalas siyang nasasaktan ng asawa. Pag nagagalit siya, yung hahawakan ka niya dito, okay lang sana yun eh, kasi madaling naaalis yun eh. Kasi yung verbal na salita, parang nakakababa na ng pagkababae mo. Parang ito ba yung pinangarap mo? Ito ba yung lalaking akala mo andyan sa'yo na magmamahal sa'yo? Ayoko lumaki na yung mga anak ko walang tatay. Kakapray ko siguro kay God na bigyan ako ng tibay ng loob. Nung hindi ko na kaya, sabi ko, wala na to. Saka ako nagdesisyon na humiwalay. Di naglaon ay nagkaroon ng bagong pag-ibig si Leia at nagbunga iyon ng isang supling. Hindi ko naisip na magkakaroon ulit ako ng partner kasi ang isip ko nun, pag single mom ka na, wala na magkakagusto sa'yo. Subalit hindi inakala ni Leia na may nakaambang dagok na naman sa kanyang buhay pag-ibig. Nangyari nga na na-aksidente siya. 1-year-old pa lang yung baby namin. After nung operation niya, mga ilang hours lang, nagkamalay na siya. Tapos nailabas na namin agad siya ng room. Pero pagkalabas namin ng room, laging sumasakit yung ulo niya.
Bago siya dalhin ng ibalik ng ICU, nag-seizure siya, na-coma na siya, bumaba na lahat yung ano niya. Give up na siya. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Pero hindi mo naman maalis na magtanong ka, lalo't wala ka namang ginagawang masama. Sabi ko, bakit nagsiserve naman ako? Yung parang binibigay mo naman lahat, pero bakit sa'yo pa ito nangyari? Magkagayon man, batid ni Lea na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang kanyang magiging sandigan sa kabila ng kanyang kabiguan sa pag-ibig. Nakahanap ng trabaho si Lea sa isang call center. Si God yung naging takbuhan ko eh. Although nag-question ako sa kanya, pero siya yung naging takbuhan ko na tulungan mo ako. Iayos ko yung mga bata. Bukod sa kanyang mga anak, ay mas naging malalim din ang relasyon ni Lea sa kanyang mga magulang. Unti-unti ay nakakabangon si Lea mula sa mga dagok sa kanyang buhay. Sa ngayon ay wala na siyang balita pa tungkol sa kanyang unang asawa. Habang nakatutok sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, nakatanggap naman siya ng isang magandang sorpresa mula sa Panginoon. Ang kanyang pangarap na makasama ang ina sa Italy ay matutupad na. Na-approved ang kanyang visa application at makakasama pa ang kanyang mga anak. Isang bagong simula sa kanyang buhay. Sa mga pinagdaanan ko, thank you. Kasi mula nung bata pa ako hanggang ngayon, yung hindi mo ako iniiwan. Hindi man naging masaya ang kanyang buhay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kaligayahan at pag-asa kay Lea. Alam mo, ang ganda naman ng story ni Lea, no? Talagang nakita natin na yung love ni Lord talaga ang talagang kailangan natin sa buhay natin. Yes. Amen, diba? Hindi sa tao, hindi sa bagay, hindi sa pera, or sa family eh. It's really about the Lord. And kung saan, ang ganda nun, no? Kung saan siya nadapa, diba? Hinayaan din ni Lord na doon siya makabangon at doon pa niya na-encounter ang Panginoon. Yes, talagang the Lord's redemptive love is something that will be sufficient, enough for us. Yeah. Amen. Alam mo, it takes a strong woman to face and overcome what Lea has gone through. Pero tao lang siya. May hangganan ang lakas at tapang niya. Lea needs someone who can protect, provide, and take good care of her and her children. Someone na hindi siya kailanman iiwan. And she found that in the Lord. Amen, amen. Sabi nga, we should be ready to surrender the better in our pursuit of the best. In the words of Jesus to his disciples, as expressed in Matthew chapter 16, verses 24 and 25, he said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it." Amen and amen. To discover the best, we must be open to losing what we might consider better. And the best thing that we could ever have in this life and the life to come is Jesus. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Bless. Bye! Ngayong Huwebes, Nagtampo sa Diyos dahil sa mga unanswered prayers at nawalan pa ng trabaho noong may COVID-19 pandemic. pagkalulong sa alak, sugal at pornografiya dahilan ng madalas na away ni Jemuel at ng misis. 13 years old lamang si Edgar nang matutong magbisyo. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.